Samantala, ilang residente po ng Carmina Compound sa Muntinlupa City ang nagbarikada kanina umaga sa pag-aakalang may isasagawang demolisyon sa kanilang lugar. May mga dumating na pulis doon pero para lang daw panatilihin ang peace and order dahil naantala ang trapiko dulot ng barikada ng mga residente. May ulat on the spot si Jay Sabayo. Jay? Sino naantala nga ang mga motoristang dumaraan dito sa East Service Road, Kupang, Muntinlupa matapos magbarikada ang mga residente ng Carmina Compound mag-aalas 6 ng umaga kanina. Ilang motorista lamang ang kanilang pinararaan nang magsimulang maglabasan mga residente at magbarikada sa kalsada. Tinatansya kasi nila kung may mga miyembro ng demolition team sa mga dumarating na mga tao. Mag-aalas 7 naman ng umaga, dumating ang mga polis Muntinlupa kasama ang mga taga-Special Weapons and Tactics o SWAT. Paglilinaw ni Muntinlupa City Chief of Police Senior Superintendent Rocky Vega, ang kanilang pagpunta ay para panatilihin ang peace and order sa lugar. Mabuting araw at napakiusapan ang mga nagbarikada na alisin na muli ang mga barikada sa kalsada. Meron tayong mga demolition crew, yun yung mga tumutulong dun sa mga bahay na bakante na o yung mga may-ari ng bahay na gustong patulong na gibayin yung bahay nila. Kasi hindi sila mababayaran kung hindi nila gigibayin yung bahay nila. Nanggagaliiti naman ang ilang residente dahil sa nabalitang nabayaran na raw ang mga nagpoprotestang residente. Ayon sa kanila, walang ganitong pangyayari. Wala talaga sir, katsingko, duling, wala. Walang binigay katsingko, duling. Mga sinungaling sila sir. Kung totoo man po yung sinasabi nila na binayaran na, hindi po namin alam yun. Wala po kami natatanggap kahit anino ng sintimo po. Wala po. Payag naman daw silang mag-self-demolish at katunayan marami ng araw sa kanila ang nag-demolish na kanilang tirahan. Di lang daw nila tuluyang malisan na lugar dahil di pa rin daw nila natatanggap ang pera o relokasyon na ipinangako sa kanila at sa ngayon inaabangan na nga lang nila ang pagdating ng legal representative ng may-ari kung saan tinakdang darating daw ito after lunch para bigay ang bayad. At sa ngayon naman makikita ninyo sa ating telebisyon na may mga nagsiself-demolish na nga at maayos na rin ang daloy ng trapiko sa lugar at inaasahan nga na sana magtuloy-tuloy na ang pag-aayos ng dalawang kampo para naman hindi na muli maantala ang trapiko at wala na ring masaktan sa parehong panig. At yan ang muna pinakasariwang balita mula dito sa Muntinlupa. Balik sa inyo, Pia Chino. Jay, meron na bang tugon yung mga otoridad dyan kung totoo nga bang nabayaran na o totoo na nga bang naayos na itong relocation ng mga residenteng nagbabarikada sa ngayon? Sorry Chino, medyo maingay lang yung dumaan na sasakyan. Pakiulit po yes, Jay, yung paglilinaw lang natin, may mga nakausap ba tayo mga otoridad hinggil dun sa mga claims ng mga residente na nabayaran na nga ba talaga at naayos na rin ba talaga yung kanilang relocation? Ano bang tugon ng mga police dyan at mga local officials? Okay, kasi dito sa may mismong lugar ng kung saan magde-demolish, tatlong grupo ng homeowners ang naririto. Yung unang dalawang homeowners association pa lamang ang kanilang nabayaran at na-relocate. Samantalang ito namang natitirang homeowners na naririto at nagbabarikada, silang araw ay hindi pa napagkakaluban ng bayad o relokasyon. Kaya ngayon, hindi hintay pa nila ang tugon dito. Chino? Okay, maraming salamat, Jay Sabale.